Good morning, everyone. Good morning. Ayan, so sana po lahat po tayo ay ready na. Live ang ready na makinig ng ating dapat marinig ngayong umaga. Yun na yung salita ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagpapala sa ating lahat. So before we start, and habang may nais ko sa likod, let us pray. Let's bow down our heads. Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, sa linggong ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa kapahingahan na pinagkaloob mo sa amin, kapayapaan, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Maraming pong salamat sa pagkakataon na ito na makarinig ng iyong salita upang muling maka-receive, Panginoon, ng Rema words na magtitimo sa aming puso, magpapalambot, Panginoon, magbabago ng aming isipan, at magpupush namin, Panginoon, na tumalikod sa kasalanan. Kaya dalangin ko, Panginoon, na gabayan kami ng iyong banal na Espiritu na nasa aming buhay ngayon dahil tinanggap namin si Jesus Cristo bilang aming Diyos at tagapagligtas. And ikaw po ang siyang maitaas. Kaya dalangin ko rin, Panginoon, na ang lahat na nandito, pati ako, Panginoon, ay tanggapin yung salita na maririnig namin ngayon sa book na aming tatalakayin ngayon at sa buong buwan na ito. Maraming pong salamat, Panginoon. Prepare us, Panginoon, as we lead this series hanggang sa parating namin. Thank you, Lord, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng Jesus. So, before we start, let's read yung babasahin natin ngayon na ating pag-uusapan. So, sabayan niyo po ako. Ako na lang po magbabasa para hindi po tayo nahihirapan. 1 Thessalonians chapter 1 po ang ating pag-usapan. And sabi po Paul dito, the Apostle Paul, Silvanus, and Timothy to the Church of Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace to you and peace. We give thanks to God always for all of you, constantly mentioning you in our prayers, remembering before our God and Father your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ. For we know, brothers, loved by God, that He has chosen you. Because our gospel came to you not only by word or in word, but also in power, in the Holy Spirit, and with full conviction. You know what kind of men we proved to be among you for your sake. And you became imitators of us and the Lord, and of the Lord. For you received the word in much affliction, with the joy of the Holy Spirit, so that you became an example to all the believers in Macedonia and Achaia. For not only has the word of the Lord sounded forth from you in Macedonia and Achaia, but your faith in God has gone forth everywhere. So that we need not say anything, for they themselves report concerning us the kind of reception we had among you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, to deliver us from the wrath. So, yung pagbasa ko parang ninanamnam yung bawat salita. So, ngayon, pag-uusapan natin ngayon is ang 1 Thessalonians. So, meron po itong 5 chapters and ang message po nito is about hope of Christ's return. Pagbabalik ni Hesus Cristo. Yun po yung ating hope up until this day. That's why ang daming Kristiyano nagtitiis, nagtitimpi, naghihintay dahil sa pag-asang ito. And mahalaga po na alam po natin na ating pag-asa. Kasi yung faith and hope, magkasama po yan actually. Sabihin natin yung faith yung yung title, tapos subtitle si hope. Kasi hindi ka pwede magkaroon ng pag-asa na walang pananampalataya. Diba? Yung faith natin, kapag ang faith natin naka-focus sa promise ng Panginoon, hope ang tawag doon. So, faith that focuses on the promise of God is called hope. No, napaparating. Okay? Dami ko na naman extra. So, nasa maraming slides ngayon. So, 1 Thessalonians chapter 1 to 10. Ang ikli lang ng chapter na to at ang dami ko na namang sasabihin. So, prepare yourself. So, dalangin ko sa bawat isa na makinig dahil lahat ng ito ay more on
papunta sa puso nating lahat. No? Okay, so ang context ng letter, so para sa buong series, ang context ng letter is, so yung church muna, so yung Thessalonica on that time, and yung pangalan niya ngayon is Thessaloniki. Pero dati, Thessalonica is a flourishing center of trade and philosophy. So medyo matatalino yung mga tao dito. Because they know how to trade and they know how to, kung ano yung filosofiya. No? Next, religiously, the city was committed to the Greco-Roman pantheon and the imperial cult. Egyptian cults were also prominent. So yung mga Diyos-Diyosan nila, ang dami. And then also, parang it seems like lahat ng Diyos welcome sa lugar na to. Kasi pati Egyptian meron. So, hindi mahirap makapasok yung Christianity sa Rome. So, Paul spent some weeks ministering fruitfully to pagan Gentiles. So, kung gusto natin puntahan yung time na dumating si Paul sa Thessalonica, puntahan lang po natin yung Acts 17. Kasama niya si Silas dyan. Then, however, nung dumating sila doon, rioters instigated by Jewish opponents and some other Christians before the Polytarch and charged them with sedition against Caesar. So, sinasabi ng mga Christian, si Jesus ang king namin. Then ngayon, ito yung mga Jewish na to, nireport yung mga Kristiyano, Caesar, tinatawag nilang king si Jesus at hindi ikaw. So, dahil doon, pinalaya sila or tinutugis ng mga Gentiles na to or mga Roman na to, sina Paul, and then to the point na umalis agad sina Paul. So, forcing them to leave Thessalonica prematurely. So, Acts 17:9. Parang most likely 3 weeks lang si Paul sa Thessalonica. 3 weeks lang or almost 1 month. Then umalis na sila agad. Imagine, what if si Pastor Rodel 1 month lang, tapos umalis na? So, ganun yung pakiramdam ng Thessalonians that time sa church na to. Paul was concerned for the new Christians. So that's why nagsulat siya. Concerned siya kasi saglit lang siya eh. Unlike sa Rome, 3 years siya doon. Pero dito, 3 weeks lang. Diba? And therefore, a few months later, he sent Timothy back to Thessalonica. Sabi niya, Timothy, punta ka doon sa Thessalonica. Then mababasa natin yan dyan sa chapter 3 and then sa Acts 17. Catching up with Paul in Corinth kasi si Paul nasa Corinth na in that time. And Timothy updated him on the Thessalonian church. So pagkabalik ni Timothy, may update, tapos saan nagsulat si Paul. So ngayon, yung contents ng letter. So obviously, si Paul yung author, and yung co-author niya is si Silvanus or si Silas and si Timothy. The Thessalonian believers were facing persecution for them. Imagine, parang 3 weeks pa lang yung church, may persecution na. How bold these people are. Kasi syempre, kung ikaw magsisimula ka pa lang, wala pa magpe-persecute sa'yo actually. Nag-aaral ka pa lang ng salita ng Diyos. Pero sila, nakaka-face na ng persecution. Concern about sa biglaang pag-alis ni Paul. Kaya nagsulat si Paul kasi concern si Paul. Concern yung Thessalonians kung bakit biglang umalis si Paul or bakit hindi siya nag-stay. The Thessalonians were worried that those who had died would miss out on Christ's return. So dahil saglit nga lang si Paul, hindi pa nila ganong gets kung kailan babalik si Jesus Christ. Kung ano bang ibig sabihin nun. That's why, concerned sila kung kailan ang second coming ni Jesus. Kasi, dito ba yun? Wala. Kasi, ba't sila concerned? Kasi may mga Christians na namatay. Then, ang sabi nila kay Paul, paano yung mga namatay? Hindi nila mamimit si Jesus sa pagbabalik niya. Kasi feeling nila, on their lifetime, darating si Jesus. Kaya concerned sila doon sa mga namatay na Christian. Then also, yung contents ng letter is warning about idleness and immorality. Para sa mga tamad at hindi masyadong magalaw and sa mga immoral. And instruction about respect sa leader ng church o sa trabaho. So, yun yung contents ng Thessalonians. So, punta na tayo sa intro ng chapter.
So, okay na po ba tayo? Parang masyadong 10 minutes. Paul's greeting. So, verse 1. Paul, Silvanus, and Timothy, to the church of the Thessalonians, in God the Father, and the Lord Jesus Christ, grace to you. Ang gusto kong makita nyo is yung in God the Father and the Lord Jesus Christ. Always remember na lahat ng Kristiyano na nananampalataya kay Jesus ay na kay Lord na. No? Always remember that we are in God. Okay? Kaya ang tanong dyan, matatakot ka pa ba? Para sa mga laging takot, pumunta doon sa likod, sa CR. Matatakot ka pa ba kapag pinatay yung ilaw? If you know you are in God. Bakit ko pinupunto yon? Kasi simpleng bagay lang yun. Baka kasi, mas madalas tayong nanonood ng horror imbis na magbasa ng Bible. Or mas naniniwala sa sinasabi ng tao, sa pamaiin, kahit ano, kaysa sa sinasabi ng Bible. Feeling alone ka pa ba? Kapag mag-isa ka ba, feeling mo ba mag-isa ka lang? Feeling mo lang yun. Magkaiba yung totoo sa feeling mo. Always remember that. So, tuwing mag-isa ka, or kapag wala ka na sa buhay mo, or feeling mo, deserve mo nang mag-suicide, always remember that Jesus Christ ay nasa iyo. Nasa harapan mo, nasa tabi mo, nasa likod mo. Okay? Ngayon, if we are in God, mas malakas pa ba? May mas lalakas pa ba kay God? Siya naglikha ng lahat and tingin mo parang mahina siya. If you say na may kinakatakutan. Hindi ko din i-disregard na Hindi ko sinasabi na huwag kayo matakot. Pero once na matakot kayo, sana maalala nyo. Okay? And kapag may namatay, wala na bang hope? Kasi hindi nyo ang concern ng Thessalonian. Kapag may namatay ba? Kapag namatay yung mahal natin sa buhay or someone, mawawalan ka na ba ng hope? Okay? Then lastly, if God is for us, who can be against us? Sabi ni Paul. Kung nasa atin si Lord, sino ang makakapigil sa'yo? Sino yung magiging against sa'yo? Mas nakakatakot pa ba yung mga demonyo kaysa kay Lord? Okay. Always remember that. No? So, gusto ko maalala niyo yung in. So, 2 letters lang yan. And I hope that is powerful na malaman nyo nasa atin. Okay, next. Yung grace to you and peace. So, if we are in God, always show who He is and what He has done. That's why Paul always saying grace to you and peace. Dahil yun yung pinakita sa akin. He gives me grace kahit di ko deserve. He gives me peace kahit ang gulo ng paligid. And that's why we channel it to others. No? Always show who So, tandaan natin yan. If you are in God, always show who He is and what He has done. Para sa mga nakikinig talaga sa akin, lagi nyo makikita ito. Kaya, paikli natin para mas madaling ma-get. Always show the gospel. Hindi lang po naririnig ang gospel. Nakikita dapat yan sa isang Kristiyan. Ngayon, kung nagtataka kayo, big sabihin, hindi nyo fully understand yung gospel. Hindi natin fully understand. Kasi mahirap tong gawin kung hindi tayo bumababad sa salita natin. Ngayon, ito yung una kong point. Meron tayong 3 point. So, para alam nyo. Unang point is prayer and remembrance. That's why sabi ni Paul dito, we give thanks to God always. For all of you, constantly mentioning you in our prayers, remembering before our God and Father your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus. Kung masyado po mahaba yung steadfastness, nagtitiis. Nagtitimpi. Para sa na nanggagaling sa kapayapaan ng Panginoon. O sa pag-asa na meron tayo sa Panginoon.
Ngayon, ang gusto kong maalala nyo dito is, ngayong November 2, marami tayong nare-remember ngayon. Marami tayong pinagdadasal, most of the people today. Si Paul ay nagpray para sa mga buhay na saints at sa kanilang mga ginawa. Alalahanin natin ito. Lalo na sineselebrate or ginugunita natin yung Halloween. Sino ba dapat yung ating pinag-pray at ang ating inaalala? Yung mga namatay ba o yung nandito nagsisilbi sa Panginoon? So let's talk about Halloween. So para sa para alam natin kung ano ba dapat yung stand ng Kristiyano sa Halloween, makinig kayo. So, context muna ng Halloween is nag-start ito sa Asian Celtic Festival sa Scotland, Ireland, or sa Britain. Tandang Britain. Tinawag itong Samhain. Ganun yung basa dyan. Samhain. Samhain. Which means summer's end or end ng harvest. So kapag tapos na yung harvest, tapos na yung yung summer, kailangan na nila mag-harvest or tapusin na yung harvest. Then kasabay niyan, naniniwala sila na nagiging manipis yung veil ng mundo ng mga tao at mundo ng mga spirito. Parang sa Ghost Fighter lang. Pero posibleng pumunta sila dito. Yun yung pinaniwala nila. That's why may mga ganong palabas. Na yung multo, pumunta sa mundo ng mga tao. Diba? That's why nagko-costume yung mga tao ng mga multo. That's why they blend in. Kasama niyo ako, multo rin ako. 100% multo ako. Diba? Mga ganon. So, kaya gumawa sila ng bonfire, sacrifices, para paalisin sila, yung mga spirit, and mag-costume to blend in. So, yan yung context ng Halloween. And then, syempre, alam mo naman yung mga European, punta doon, punta dyan, punta dito sa Pilipinas, punta sa Britain, and ikinalat ang Christianity or Catholicism. At imbis na tanggalin nila yung yung festival na yun, they integrate that. Parang pinag-combine sa culture ng Christianity and culture nila. Then, imbis na Samhain, Halloween. So, ganun yung ginawa nila. Then also, ang ibig sabihin ng hallow is holy. Or to make holy, gawing banal. Or to honor or sacred. So, yun yung ibig sabihin ng hallow. Banal. Okay? Then yung October 31, ginawa nilang All Saints Eve, November 1, All Saints Day, and November 2, All Souls Day. So, actually, isa lang yan, kung iisipin nyo. No? So, inaalala lang natin kung ano yung mga ginawa ng mga santong ng mga namatay. And at the same time, huwag natin makakalimutan na tayo mga Christian ay santo. We are saints sa harapan ng Panginoon. Saints, ibig sabihin, sinner and holy. Sabihin natin holy sinner. Or sacred sinner. Kasi kahit even though yung katawan mo makasalanan, ginawa ka ng banal ng Jesus Christ, nating Panginoong Jesus Christ. No? Mamaya, sabihin, natin? Bigyan natin ng birth. Kaya imbis na matakot sila sa araw na ito, di ba, natatakot sila darating yung mga multo. Imbis na matakot sila, naging prayer ito and remembrance for the died saints. So, ganun nila dinil yung mga pagan festival that time. So ngayon, ang tanong, what is our stand about Halloween? Ang gusto ko lang sabihin, so opinion ko to, and di ko may pipilit sa inyo to, pero let us be thankful or isipin natin kung ano ba yung dapat in light of what the scriptures says. No? Kaya sabi ko dito, use this event to share the gospel. Use the opportunity to share yung tungkol sa kamatayan and kung ano ang hope natin. Madalas sa mga nag-aalala sa namatay is nawawalan ng hope. And they will end up na sumama na rin. Kaya may mga pamahiin na nagsasabi na yung tao sinundo nung namatay. Hindi po totoo yun. Okay? Kaya nila sinasabing sinundo kasi nung namatay yung mahal nila sa buhay, sa sobrang lungkot nila, they came to the point na mamatay na rin. No? Ngayon, ang problema ng tao ay puso.
Amen, di ba? At hindi nababago ng pagbabawal or hate ang puso ng tao. Kahit mo pagbawalan yung isang tao o yung bata, kung puro yun lang yung sinasabi mo, hindi mababago yung puso. Kundi, ang gospel lamang na kung saan makikita nila ang love and grace ni Jesus. Always remember na ang gospel ang nakakapagbago sa puso ng isang tao. Ano ibig sabihin ng gospel? Who God is and what He has done. Kung ano lang si Lord at kung ano yung ginawa niya ang magbabago sa buhay ng tao. Always remember that. Hindi po tayo, hindi yung mga pinagbabawal natin, hindi yung hate speech natin. Okay? Then, sabi sa 2 Corinthians, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ngayon, if we use the gospel and preach it to them, they will be a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. We can say, ito yung verse ng pagiging born again. Hindi natin binabago ang buhay ng isang tao dahil sa baptism, o sa pagbabawal natin, o sa pagpipilit natin sa kanila na pumunta ng church at maniwala sa Christianity. Nagiging bagong creation sila dahil naniwala sila sa ginawa at kung sino ang Panginoon. And that is God. No? And then, if they start following Jesus, so kapag naging Christian na sila, naging born again, naging new creation, they will read the scripture and magiging anak sila ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Talagang sa pangatlong araw nabuhay si Jesus no? Pangatlong ulit. Okay? Then ngayon, kung gano'n na sila, do you think magkukosyong pa sila ng mukhang demonyo? Gagawin ba nilang, magkukosyong pa ba yung mga anak nila ng demonyo? O yun pa rin ba yung gagawin nila if they are a Christian na? If they are new creation? Siyempre hindi na, di ba? Magtatakutan pa rin ba tayo? Kung follower ka na ni Jesus? Kung yung gospel yung preach mo, hindi yung hate or yung pagbabawal sa nila? Do you think yung ginawa nating pag-share ng gospel, gagawin din nila yon sa iba sa araw na ito? Imagine, kung yung pag-share ng gospel ang ginawa mo, for sure yun din yung gagawin nila sa ibang tao. Kapag pagbabawal ang ginawa mo sa isang tao, yun din yung gagawin nila sa ibang tao. How sad is that? No? Kaya mahalaga na naririnig natin yung gospel every Sunday, every day of our life. Huh? Then lastly, sabi sa verse, sabi ni Jesus, and I tell you, make friends for yourself by means of unrighteous wealth. Ito yung parable ng shrewd manager. Pwede nating sabihin, make friends for yourself by means of unrighteous event, wealth, kung ano yung meron ng mundong ito, gamitin natin yon. Dahil ginamit din ni Lord, He make evil good for us. Diba? Yun yung ginawa niya kay Joseph. Ganon din yung gawin natin sa mga bagay na unrighteous sa mundo na ito. Gamitin natin yon. Hindi para maging makasalanan tayo, kundi para ma-share ang God. So that when it fails, they may receive you into eternal dwelling. That's why hindi nila tayo nire-receive. Hindi tayo welcome sa kanila. Kasi tayo pa mismo yung nagbabawal, nagsasabi na masama, na masakit na salita sa kanila. Imbis na marinig nila yung pagmamahal at kung sino si Jesus. Sabi sa Colossians, and whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord. Jesus, give thanks to God the Father too. So I hope, gamitin natin yung bawat event na meron sa ating calendar to share the gospel. Okay? Sige, balik na tayo sa ating topic. Verse 2 pa lang tayo. Okay? We give thanks to God. Yan. Mentioning you in our prayer. Remembering. Kaya nating tatandaan yung prayer and remembering. And meron akong 2 tanong na ating tatalakayin sa point na to. Pinagpapasalamat ba natin ang ating mga nagawa dulot ng ating? We always preach na dapat maalala natin na makasalanan tayong tao. But at the same time, I say na dapat natin maalala yung mga binago ng Panginoon sa atin. Kasi madalas,
Dahil mas nakatingin ka na sa kasalanan mo, hindi ka na nagiging grateful sa ginawa sa'yo ng Panginoon. Sa pagbabago na meron ka na ngayon. Dati pala mura ka, ngayon puro salita na ng Diyos ang naririnig sa'yo and hindi mo man lang na ipag-thank you sa Panginoon yun. And kaya hindi siya nagpo-flourish kasi hindi ka doon nakapokus, kundi sa kasalanan mo lang at sa kasalanan ng ibang tao. Kasi sabi mo, hindi ikaw yun. Diba? Second point, second question, pinagpipray ba natin ang ating mga kapwa Kristiyano? So let's see kung nasasagot natin yung tanong na to. So, sabi dito sa verse, remembering before our God our Father, your work, faith, and labor of love, and steadfast. So before yung others, let's remember, ano yung work ng faith natin? Ano yung labor of love natin? Ano yung steadfastness natin? Saan yung time na nagtiis tayo? Alalahanin natin yun at ipagpasalamat sa Panginoon. Kaya malaga, natatandaan natin ang ating mga nagawa. Madalas kasalanan para mag-repent. Inaalala natin yung ating kasalanan para mag-repent. Yun yung purpose nun. And also, at dapat maalala na tayo ay yung creation na para kilalanan si Jesus as hindi. Minsan, dahil hindi natin maalala na we are now righteous, ngayon, ang dulot nun, nagiging unrighteous yung mga works mo. Kasi hindi mo laging naalala na you are righteous na. Hindi mo pinapractice kung sino ka na ngayon sa Panginoon. Kaya madalas, nandito ka lang. Sa madalas magkasala at nagre-repent at hindi ka napupunta dito. Kasi hindi mo alam kung sino ka na sa Panginoon. Hindi mo alam kung ano yung mga dapat ipagpasalamat sa Panginoon. This very moment. Kapag inaalala natin ang ating mga past or nagawa, hindi lang yung kasalanan natin pag pinag-uusapan. Mas marami tayo ngayong may pagdarasal po. Kaya minsan hindi tayo prayerful kasi hindi tayo maalalahanin. Hindi natin naalala yung dapat natin ipagpasalamat at kung ano yung dapat natin i-repent sa ating buhay. Kaya it's either repentance or asking for guidance ang ating prayer. Lord, I repent this sin. Repent means tumalikod sa kasalanan na yun at sundan kung saan ka nakaharap ngayon. At yun ay sa Panginoon. And asking for guidance. No? And then after ng repentance or asking for guidance, so syempre nag-pray ka na, may encourage tayong mag-fasting, magdasal na magdasal dahil sa prayer, we saw our need for the Lord. So kapag maalalahanin tayo, magiging prayerful tayo, and at the same time, makikita natin yung pangangailangan natin sa Panginoon. Ngayon, wala nang reason para hindi ka maging prayerful. This very moment. O baka kasi yung iniisip mo, mas madalas sa kung ano yung dapat mangyari in future. And that's why sabi ni Jesus, huwag mo alalahanin yung bukas. Siya na yung bahala sa kanya. Diba? Alalahanin mo kung sino ka na ngayon. I-repent mo at gawin mo kung sino ka ngayon. And I will highlight yung fasting. No? Kasi may nire-reveal sa akin si Lord about fasting. Kasi I tell to the Lord, Lord, lagi naman nagbabasa. Nagbabasa naman na ako. Lord, laging yung mga laman ng feed ko is about you. About sharing the gospel. Pero bakit nagkakasala pa rin ako? Bakit hindi ko makontrol yung katawan ko? Kasi hindi ako nagpa-fast. One of the reasons bakit need natin mag-fasting, para patayin yung desire ng flesh. We say na ang problema ng tao is sarili. We say, ang problema ng tao is lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Pero hindi tayo nasa-fasting. Fasting means, i-disregard mo na lahat at mag-focus sa salita ng Panginoon. Just like what Jesus did on the wilderness. Just like what the other prophets did. Just like what God says, na kapag nag-repent ka, mag-pray ka, mag-fasting ka, at mag-mourn. Ito sabi niya sa Joel 2:13. Yet even now declares the Lord. Si Lord nagsabi,
Return to me with all your heart. Mag-repent with fasting, with weeping, and with mourning. Minsan, kaya tayo, kahit magre-repent ka, hindi ka makawala. Kasi yung repent mo, shallow. Hindi ka naiiyak, hindi ka nagdudusa. Ginagamit natin yung repentance para sabihin na we are forgiven. Para pasarapin yung nararamdaman mo. And yan yung pinamukha sa akin ni Lord. And nung narinig ko yun, nabasa ko to, ay iyak ka talaga. Kasi nakita mo kung gaano kadumi yung buong pagkatao mo. At kahit di natin deserve, minahal at nilinis pa rin tayo natin. And that is grace. And rend your hearts, not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and merciful. Ito na, who He is. This is the gospel. This is God. For He is gracious, merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love, and He relents over disaster. Dito pa lang sa description na to, makikita natin kung bakit tinawag ni Paul yung work of faith, labor of love, and steadfastness of hope ng mga Thessalonians. Dahil ganun si Lord sa atin. Okay? Ngayon, if araw-araw tayo makasalanan, kaya araw-araw din tayo need mag-repent. Araw-araw din natin need mag-pray. And mas madalas ang fasting natin. Dahil dito sa ganitong paraan natin, mas nalalasahan natin ang grasya ng Diyos. Yung ginamit namin verse sa kasal namin is, taste and see that the Lord is good. Sino dito yung kapag gutom ka, ang sarap ng skyplate? Kaysa sa busog ka, tapos kung kumain ka ng skyplate, ang nalasa. Mas nalalasahan natin yung grasya ng Panginoon, mas nakikita natin yung halaga ng grasya ng Panginoon kapag mayroong paghihirap at sakit sa katawan natin. That's why kapag may sakit tayo, kapag nahihirapan tayo, doon lang tayo, mas matindi yung iyak at yung prayer natin. Doon natin mas nakikita yung grasya ng Panginoon. Kaya kaya nasabi ko, dati, ang prayer ko dati, Lord, bigyan mo akong problema kasi hindi na ako prayer ko eh. Mali pala. Dapat need ko mag-fasting para lagi ko makita na kailangan ko ang Panginoon. And para makita ko yun, need kong pahirapan yung katawan. Huwag laging sunod agad yung burger dyan. Buy one, take one, burger. Lord! Diba? Pong. Ganyan. Okay. Lagi niyong isipin. Na kapag nag-fasting tayo, nag-pray tayo, nag-repent tayo, mas lalo nating malalasahan ang grasya ng Panginoon. And kapag nalasahan mo yung alat na yon, you will become the salt of the world. Pag lagi mo natitikman yung alat ng grasya, nagiging alat tayo sa mundong ito. Always remember that. Verse 2 pa rin tayo. So ngayon, ang tanong. So, nasagot ko na yung pangalawa, no? Ito yung na para maaalala natin kung sino tayo. Kung kasalanan natin at kung sino na tayo sa Panginoon. Mag-repent tayo, mag-pray, mag-fasting. Hindi kung kailan sabihin ng church, do it on your own pace. Dahil doon natin nakikita yung pangangailangan natin sa passion. Hindi ibig sabihin nito na kapag nag-fasting tayo, you are righteous. No. Dahil sa grasya ng Panginoon tayo nagiging righteous. Ngayon, yung second question ko is, pinag-pray ba natin ating mga kapwa-Kristyano? Minsan ang hirap ipag-pray ng kapwa-Kristyano, lalo na kung hindi sila nag-start sa DC. Guys, pag-pray nyo naman ako. Minsan doon nagtana ako pray. Yan, aminado ako doon. Minsan may klipa. Lord, I pray for him. Sa family. Sana maging blessing yung event na to sa pamilya niya. In Jesus' name. Kahit ganun lang kay Clem, okay lang kung mahaba. Pero, antayin ba natin na merong mag-chat?
Kapag naantok yung ating mga katabi, kasama sa pagbababad sa Word ni Lord ay ang magbabad din sa Word ni Lord through His preachers. Ngayon, sino yung mga pinapakinggan mong preachers ngayon? Yung tuwing Sunday lang ba? Guys, meron tayong mga gadgets. Ayan, lagi nyong pinapakinggan is yung mga tao, secular, mga artista, mga tao lagi nagmumura, lagi nagjo-joke. Sino yung mga preacher na sinusundan natin ngayon? Ginagamit ba natin yung gadgets natin ngayon to access those? Dahil may mga propeta ang Panginoon this very moment. Nagpipreach sa labas. And by watching that, na-encourage tayo to do that also. Minsan kaya hindi natin nagagawa yung nais ng Panginoon kasi wala tayong nagiging example na gagayahin. Nakikita. Yes, meron nababasa. Pero yung nakikita, meron po ba tayong pinapalo? And I pray for all pastors and me na may encourage to do the same. Kasi kapag nakikita mo yung tao na yun, pag-pray mo talaga. And lalo na nung time namatay si Charlie Kirk, I pray for his family. And kung hindi ko siya kilala, pag-pray ko ba siya? And how amazing yung ginawa ng Panginoon sa buhay ng tao. So let's follow yung mga Christian sa labas. Mas lalo tayong lalago sa faith, sure ball yan. Kapag nakikita o naririnig natin kung paano nila i-share si Jesus Christ. At so hirap tayo mag-share kasi wala tayong nagiging example kung paano nila i-share si Jesus. Hindi tayo makapagsalita ng intro kaya hindi natin mapasok si Jesus sa usapan. Kasi wala tayong pinapollow na Christian. Okay? Paano natin may pag-pray sila kung mas madalas tayong nakatuon sa last ng flesh, sa last ng eyes, at kayabangan ng buhay. Puro pagkain ba laman ng feet mo? Puro gala ba ang laman ng feet mo? Puro kayabangan ba na nakikita mo sa feet? Kaya naiinggit ka ngayon. Mas masarap tumira sa Hong Kong. Ang bilis nung MRT, FTR sa kanila, MRT sa atin. Ang smooth, parang nakalagundi. Kasi sa Pilipinas, hindi lang korap yung puso, pati yung politika korap. Nakakalungkot na marinig sa ibang tao. Nasa politika, ang korap ay culture. Hindi na something na inaayawan ng tao. Kaya mahalaga mga magulang, maging Kristiyano, upang yung mga anak nila ma-raise nila ng tama. Ma-raise nila nakatingin sa Panginoon Kristo. Kaya mag-anak po tayo. Okay. Okay, next. Nandito pa rin tayo sa second verse. And then kapag malago na ang faith natin, dahil nagre-repent ka, nagpe-pray ka, nagpa-fasting ka, inaalala mo kung sino ka sa Panginoon, may pinapalo kang Kristiyano, then lalago yung faith mo. Makikita na, then ang mangyayari, hindi na lang sa bibig mo naririnig yung faith, kundi nakikita na sa buhay mo. Nakikita na yung pagmamahal sa'yo, sa ating lahat. And then also, makikita nila na bakit ang saya mo kahit ganito yung sitwasyon. Kasi meron kang hope. That is Jesus Christ. Makikita na, hindi lang basta naririnig. Makikita na sa'yo. Kung ginagawa natin at sinabi ni Jesus. Walang hope at mali ang love natin kung ang faith ay wala o hindi kay Jesus Christ. Wala kang hope kapag wala kay Jesus. Yung love mo, feeling mo, meron ka, pero hindi naman totoo yun dahil hindi mo kilala si Jesus.
Pero dahil sa love ni Jesus, sa ating lahat, kaya tayo ngayon merong faith na nagbibigay ng love and hope. Always remember na yung faith, diyan nagsisimula yung love and hope. And paano natin mapapalago yung faith natin? Nasabi ko na kanina. Repent, pray, read your Bible, fasting, and follow Christians na nag-preach sa laban. Okay? Sabi ni Paul sa Galatians, I have been crucified with Christ. No longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith. Ayan na naman yung in the Son of God, who loved me and gave Himself. Dapat natin ito namnamin. Kaya kulang yung pagmamahal natin, kasi kulang yung pananampalataya natin. Kaya madalas malungkot tayo kasi kulang yung pananampalataya natin. And then kapag nag-send number si Tatay Rodel, di tayo nagpapasa. And then you say, Kuya, ang lungkot ko. Always remember, Jesus loves you. And sabi ni Paul sa Corinthians, so now faith and hope and love abide these three. But the greatest of these is love. No? Kaya yun yung language ni Paul. Faith, may love, may hope. Lagi yan sa bawat church. Need natin ang faith para meron tayong tamang pagmamahal at magkaroon ng hope. And I pray, thank you God sa love mo. Sa faith, love, and hope na binigay mo sa amin. Through your Son, Jesus Christ. That is my prayer po. Tapos sa ba? Hindi pa. Remember, so, yung work of faith, magbasa, magdasal, fasting, mag-repent. Hindi na kasi. Labor of love, magdasal, magmahal, sumunod. Then, steadfastness of hope, isin ang work of faith and faith. Kaya natin intindihin. Ngayon, paano tayo mabuhay ngayon? Mamuhay ngayon. I-evaluate po natin. Kuya, parang hindi ko kaya. Di ba? Sabihin mo sa akin, hindi ko magawa yun, kuya. Hindi ako makapag-repent, hindi ako makapag-pray, hindi ako makapag-basa. Lagi na lang kasalanan na gagawa ko. Eh, nakaka-relate din ako. Yes. And that's why I encourage you that we are chosen and sanctified in Christ Jesus. So ito yung next point. Chosen and sanctified. We are chosen and sanctified. Sabi mo. We are chosen and sanctified. Para sa mga nagsabi, salahin kayo ng sanctified. Sabi sa Thessalonians 1:4, for we know brothers loved by God, that He has chosen. Dahil sa pagmamahal ni Lord sa atin, pinili ka. Always remember, there's two love na mapapansin natin sa Bible. There's love that He loves the world, and He loves yung follower ni Jesus. Ngayon, sabi sa Ephesians, di po, siya rin nagsabi, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. So, bago pa ma-create ang lahat, tinawag niya na ang pangalan mo and pinili ka na. I choose you. Diba? So, ito yung faith natin. Kanina, di ba, sinabi ko yung work of faith, labor of love, steadfastness of hope. Dapat natin himayin yun. Ano ba yung faith natin? Kasi yung faith mo nasa ibang bagay. Lagi natin tatandaan na pagiging Kristyano ay faith kay Jesus Christ. Hindi lang basta faith. Kasi pwedeng iba yung pinaglalagyan ng faith mo. Yung faith mo nasa pera, yung faith mo nasa mga pinapanood mo, sa trabaho mo, sa kung ano yung mas madalas ka ngayon. So this is our faith. Sabi ko dito, dahil sa love ni Lord, pinili na tayo kung sino ang magiging anak niya
magiging righteous, holy or sanctified, blameless, filled by the Holy Spirit, and be glorified. Bakit? Paano? Dahil yung sa 33 years na perfect life ni Jesus Christ, upang matanggap tayo ni Father. Hindi nyo mag-gets yan, aralin nyo po. Hindi ko na-explain. Namatay siya para sa forgiveness ng ating sin. Bakit taglish? Para mas lalo lalo. And muli siyang nabuhay para maging sigurado tayo sa lahat ng sinabi niya. Walang ibang taong gumawa na muling nabuhay sa kamatayan, kundi si Jesus lang. Kaya si Jesus lang yung totoo sa lahat ng relihiyon. Amen? Amen. Kaya, aralin natin. Yun, maganda yun guys. Ha? Aralin natin. Paano katotoo na muling nabuhay si Jesus? Kasi hindi naman natin nakita eh. That's why, aralin mo po. Hindi ko na po explain. Baka sa ibang tingin. And guess what? Kasalanan lang ang ambag natin sa salvation na meron si Lord sa ating lahat. Kung hindi ka makasalanan, hindi mo makikita yung full extent ng pagmamahal ng Panginoon. Faith ito na maglalagay sa atin sa pinaka-humble na lugar, sa pinaka-sulok. Kung saan pupuntahan tayo ng Panginoon. Upang itaas. Kaya sinabi niya, kung sino ang nasa baba, kanyang itataas. Praise God dahil He chose us. Sabi ni Jesus sa John 15:4, chapter 15:4, remain in me and I will remain in you. Kailangan ko pala mag-remain para hindi po. Magkaiba po yung remain in me, then I will remain in you. Hindi po ganon. Yung remain in me and I will remain in you, magkasabay po yung nangyayari. Hindi po pwedeng mangyari na nag-remain ka and then wala si Jesus sa'yo. Sabay po yung nangyayari. When Jesus remain in you, you remain in Him. Kahit balik na rin po natin yan, sabay po nangyayari. Always remember that. O, para maniwala kayo, kapag binasa nyo pa yung John 15, mababasa nyo doon sa sumunod. You didn't choose me, I chose you. Kung tingin mo, dahil nag-remain ka, kaya mag-remain ako sa'yo, sabi ni Jesus, hindi. You didn't choose me, I chose you. Gusto mo ng patunay, sabi ni Jesus, akit ka lang ng konti sa John 15, verse 13. Sabi niya, there's no greater love than this, to lay down one's life for one's friend. Ganun tayo pinili ng Panginoon. That's why volunteer siya pumunta sa krus upang mamatay para sa atin. Ganun yung kabigat kapag sinabi ni Lord na I chose. Hindi pinili ni Lord yung kasarapan ng buhay niya. Habang nabubuhay siya dito sa mundo. Hindi pinili niya na makasama niya. And sabi niya sa John 10, balik lang tayo ng mga ilang chapters, no one takes it from me, but I lay it down on my own soul. Okay? Ayun, verse 4 na tayo. For we know, brothers, loved by God, that He has chosen you because our gospel came to you not in only in word, but also in power of Holy Spirit, and with full conviction. Ngayon, may dalawa akong type ng Kristiyano. Yung alam ang gospel and naiintindihan yung gospel. Natin kung sino tayo sa dalawa na to. No? Una sa lahat, alam ang gospel pero ayaw naririnig every Sunday. Ayaw marinig every Sunday. Kuya, bakit puro gospel na lang tuwing Sunday? Wala bang bagong ulam o tayo? As I say, gospel lang magbabago sa puso ng tao. And trabaho ng isang preacher na gawing masarapin yung preaching na
yung gospel makita nyo sa ibang pwesto tulad ng isang diamond. Alam mo ang gospel pero hindi nagre-repent. Okay naman ba sa akin? Tao naman Jesus. Alam mo yun, pero alam mo yung gospel pero hindi ka naman nagpapatawad. Sinasabi ko, tama pero hindi ka naman nagpapatawad. Alam mo ang gospel, pero harsh magpuna. Ay, bawal Halloween. Christian ka, di ba? Pangalan mo, Christian. Kapatid ko pala. Alam mo ang gospel, pero prosperity pala. Pag-nagtize ka, yayaman ka. Or legalism. Pag ginawa mo to, pag inayos mo yung upuan every Sunday, you turn it up yung lamesa, magkakalit. Legalism po yun. Yung prosperity and legalism, natakil na po yan dito. No? Kay Raymond. Alam niyo po yan. Alam ang gospel, unmotivated. Takad na tama, tuwing Monday. Nakiki-post na, Monday na naman, tatrabaho na. Guys, we are called to be made holy. We are holy and sanctified. Nakikisabay ka sa trend na nakakatamad pag Monday. Guys, paano makikita si Jesus? Paano makikita yung faith? Alam ang gospel, pero di nagbabasa o nag-aaral. Alam ang gospel, pero ayaw pag-aralang i-share si Jesus at ang gospel. Gusto lang siya yung nakakarinig. Gusto si pastor ang mag-share kung saan niya sa buhay. Ngayon, bibigyan ko ng supporting version. Kung gusto nyo picturean nyo. Sabihin nyo, hindi ko yan sinabi. Hindi ko lang yan basta sinabi. Guys, I encourage you na always base your truths in the Bible. Pagdating sa philosophy and psychology. Kung yung alam mo, kung kontra dito sa Bible, isipin po natin. I-challenge po natin. Huwag lang po tayo, kain ng kain nang hindi tinitignan kung merong buto. Ngayon, punta naman tayo sa isang Kristiyano, naintindihan ng gospel, kaya, bilis lang to, naintindihan ng gospel, kaya alam na siya ay filled by the Holy Spirit. Itong Christian na to, hindi niya sinasabi na kapag nagkasala siya, wala yung banal na spirito. Galit siya sa'yo. Ay tampo. Ay sos. Siya yung naghahabol sa'yo. Actually. Naintindihan ng gospel, kaya nasa kanya ang eternal life. At the very moment you accept Jesus Christ as the Lord and Savior, doon na nag-start yung eternal life mo, hindi sa kamatayan. Huwag po natin isipin yung eternal life mo sa kamatayan nag-start, no. Ngayon pa lang, at this very moment. Naintindihan ng gospel, kaya nakikita ang kalagahan ng repentance. Re-repent. Even though kakagising mo lang, mag-repent ka na. Lord, I repent kasi alam ko magkakasala na naman ako, pero I pray na wag mo akong dalhin doon. Kaya mayroong prayer na na lead us not to temptation or lead us not to the devil, to the evil one. Kung alam yung exact words, pero ginagaya si Jesus. Bakit ko sinabing ginagaya? Hindi lang sa pagpapatawad sa mabuting gawa. Nagiging imitators tayo ni Jesus. Ito yung sinasabing imitators, ginagaya si Jesus. Ngayon, si Jesus ba yung ating ginagawa? Katulad ba ng ginagawa ni Jesus? Naintindihan ng gospel, kaya nagdadasal bago ko muna. Laging nais marinig ang gospel. Excited, hindi yung gospel na sa word, sa praise and worship, gospel pa sa preaching. Tapos may meeting pa pag hapon. Guys,
Sinabi ko to sa boys, always remember that Sunday is the Lord's day. And if you are someone na after ng service, umuuwi para sa sariling kapanganan at hindi para sa ibang tao, baka hindi Lord's Day ang Sunday para sa'yo. Naintindihan ng gospel kaya motivated, alam na ang lahat ay for God's glory. Kung ano yung ginagawa natin sa trabaho, sa bahay, sa ating mga kaibigan, sa lahat ng ginagawa natin para makilala nila si Jesus. And that is God's glory. Kung naniwala tayo na yung glory ng Diyos nakita sa pusang Kalbaryo, hindi yung kwento ni Jesus, i-share natin. For God's glory. Two second. May desire and will na magbasa. Talaga nag-guess mo yung gospel. You will search yung gospel sa Old Testament. You will search kung sino si Jesus, who He is, and what He has done for Israel. Kasi yung ginawa niya sa Israel, for sure, gagawin niya para sa'yo. And nangyari nga yun doon sa New Testament. Ang sarap i-highlight, uy, parang ginawa to ni Jesus ha. Sa Old Testament. Sa Old Testament pala yun. Sinabi to ni Jesus ha. Sa New Testament ha. And, lastly, naghahanap lagi ng para makapag-share. So, meron ulit akong verse dyan. Siyempre, yung ulit, dito na nilagay. Alam na yun. Hindi magkakasya eh. Yan yung talagang reason. Sorry, mukhang mahaba na naman tayo. Pero yun yun. Tapos na. Wait, hindi na. So, gospel came to you, not in only word yan. So, gospel came to us. Medyo delay. In power, renewed. In power, ibig sabihin, renewed. You are renewed, bagong tao, new creation. And kapag nag-pray ka, make authority. In Jesus' name, I pray this sakit ay mawala. You have to say that dahil hindi naman ikaw nagpapagaling si Jesus eh. So kung hindi gumaling yun, Jesus yun. Kung gumaling, praise God, Jesus. Praise God dahil kung hindi rin nangyari, at least sabi ko yung gospel. Always pray for others, even though di mo alam kung anong mangyayari next. And magagawa mo yun in the power of the Holy Spirit. You are renewed. Alam mo yung truth. May conviction. Empowered ka and guided. Kaya with full conviction. Dahil sa gospel of the Holy Spirit. Alam mo ngayon, kung tama ba nasuotan mo yung anak mo ng pang-Halloween na pangit. Balutan mo ng uling. Ewan ko nakita sa natin. Aba, para sa akin, wala na. Lulungkot ako doon sa bata. Pero kung meron kang full conviction ng gospel and ng Holy Spirit, tingin mo ba dapat mong gawin? So, ano dapat natin i-share? Ngayon, mag-focus tayo dun sa gospel came to us. And you became imitators of us and of the Lord. So kapag na-receive mo yung gospel, you know you are chosen, you know you are sanctified, you will become imitators of Jesus. Or you receive the word in much affliction and with the joy of the Holy Spirit. So kapag na-receive mo yung gospel, meron kang power, meron kang Holy Spirit, meron kang full conviction, nagiging imitators tayo, nagiging kaya tinatanggap natin ang word kahit masakit o mahirap. Kaya kapag may narinig tayong truth, hindi ka nasasaktan. You humble yourself. Oh, tama yun. Totoo yun. Or kahit masakit sabihin yun, kahit alam mo magagalit yung tao sa'yo, you say it. Dahil yun yung totoo. But be cautious. Dahil dapat makita ang pamamahan ng Panginoon at hindi yung katuwiran natin. And also, kaya kahit ganon, masaya tayo. Because there is hope. Kahit hindi tinanggap ng tao, at least makapagtanim tayo. And si Lord na ang magdidilig.
Ang mahalaga makapagtanim, makapag-asik. Si Lord na ang bahala kung yung rocky heart na yon, yung thorny heart na yon, or yung may ibon, gagawin niyang malambot na lupa. Si Lord ang nagpapalambot sa lupa na meron tayo dito. Kaya will multiply, or will grow, or will be fruitful. Si Lord yon, okay? So, focus tayo dyan. Sabi natin, gospel came to us. Isa pa, gospel came to us. Gospel came to us Because we are chosen we are chosen and sanctified. and sanctified. Yan. Ay, hindi na yan. Okay na. Sabi sa Hebrews 10:10, baka hindi kayo naniwala na holy na kayo, ibig daw nagkasala kayo. Sabi ni Hebrews, yung writer ng Hebrews, and by that we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. That's why there is no condemnation in Jesus Christ alone. Wala nang condemnation. Merong condemnation kasi mas nakatingin ka sa kasalanan imbis na kung sino ka ngayon. That you are sanctified. Sabi mo sa katabi mo, you are sanctified. O sanctified, ibig sabihin, holy, banal, walang kasalanan sa harapan ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus. No? So ayun guys, always be reminded that you are made holy. Huwag niyo pong isipin na makasalanan pa kayo sa harapan ng Panginoon. Yes, makasalanan yung katawan niyo. That's why you need to repent and fast. Hindi, bilisan yung repent, not fasting. Kasi nasusubok yung pag hindi mo sa kasalanan. Tulad nung si Mea, lagi nag-aaya ng dinner. So, sinasabi ko, fasting na ako eh. Diba? Ayaw ko magkanin. Hindi dahil gusto ko pumayat. Hindi dahil gusto ko sanayin yung katawan ko na hindi umuo lagi sa kasalanan. Hindi ko sinasabing kasalanan yung pagkain. Pero yung desire ng katawan nagsimula sa pagkain. Bakit? Ano bang kasalanan ni Eva at Adam? Natakam. Diba? Doon nagsimula. Kaya kung kaya nating mag-fast, gawin po natin. Para kapag na-tempt ka na kumain, nasasabi mo, no. And then kapag dumating yung kasalanan sa'yo, you can say no. Bakit? Kasi during your fasting, nababasa ka ng Bible. And just like Jesus Christ, you will say to the enemy, and kay Satan, hindi lang sa tinapay na bubuhay yan. Isa salita na nagagaling sa Panginoon. Sanctified means, ginawa na tayong banal, malinis, matuwid, walang kasalanan, anak na ng Diyos, tanggap ka na sa presensya ng Diyos. Tanggap ka na, para tanggap sa trabaho. Nag-apply ka, tanggap ka, yes! May job offer. Preach ang gospel. Sabi dito sa 10:19-20, konting lang, basa lang sa baba. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain that is through His flesh. Para sa mga may alam sa tabernacle, di ba yung tabernacle merong pinto and then merong veil. And sinasabi dito na yung veil na yun, kaya ka nakapasok dahil yung veil na yun si Jesus Christ. And that veil was torn para madali na yung access. His flesh was torn para madali yung maging access ng mga mahal niya. Okay? Mali ang salita para maging sanctified o banal, kailangan meron tayong dapat gawin. You are contradicting the gospel. This is not grace. Okay? Ang tama ay, sanctified na tayo, kaya dapat meron tayong gawin. If you are called righteous, dapat ba yung ginagawa mo kasalanan? If you are called sanctified, dapat ba sa kasalanan ka pa rin? If you are sanctified, dapat sanctified na yung pinapractice mong gawin. Or holy. Diba?
Kaya dapat, di ka unmotivated or idle or lazy. Kundi mas magkaroon tayo ng rason para may gawin. Ito yung talagang epekto ng grasya ng Panginoon, hindi lisensya sa kasalanan. Dahil sa sobrang pasasalamat natin sa pag-ibig ni Lord, ganado tayong sumunod, may gawin sa aral ng mahal, repent, practice sa pagiging holy or sanctified, at maging imitators ni Jesus Christ. Araw-araw, hindi every Sunday. Dahil sa tulong ng banal na Espiritu, nagiging sanay tayo gawin ang pagiging sanay. Kaya minsan hindi tayo makatakas. Stand ka lang. So change ng kasalanan. Yung mind natin doon pa nakapokus. Kasi hindi natin sinasanay yung katawan natin. And then kapag sinasanay mo, nagkakaroon ka ng work ang faith mo, nagkakaroon ng labor ang love natin, at nagkakaroon tayo ng pagtitiis para sa hope. Kapag sinasanay natin ang katawan natin, powered by the Holy Spirit and guided by His grace and gospel. Kaya yung faith mo magkakaroon ng work. Yung love mo magkakaroon ng labor. Nagiging buhay. Always remember na yung faith kasama yan. Work. Baka kasi yung faith mo hindi pa ganon nagbubunga kasi hindi mo dinidiligan ang salita ng Panginoon. At dahil sa tulong ni Holy Spirit, kanina ang word natin nagiging sanay. Ngayon, kapag sanay ka na, naging sanay ka na, kung sino tayo, you are chosen and sanctified. Sanay ka na, isa pamuhay yun. Hindi na lang siya nagkakaroon kundi nakikita na ng ibang tao. Yung work mo, yung labor mo, and yung pagtitiis mo. Para sa faith, love, and hope na meron tayo sa Panginoon. Nakikita. Iba yung nagkakaroon sa nakikita ng ibang tao. Ano ngayon na nakikita ng pamilya mo, sir? Ano ngayon nakikita ng mga kaibigan mo, sir? Yung faith mo ba, yung love mo ba, yung hope mo ba sa Panginoon? Kaya my last point, hope and share. Hindi tayo darating sa punto na nag-share tayo kasi hindi natin sinasanay yung sarili natin. Kaya sabi sa verse 7 to 8, ito mga Thessalonians, 3 weeks pa lang si Paul doon. 3 weeks pa lang yung church or 1 month pa lang yung church. They became an example to all believers in Macedonia and Achaia, for not only has the word of the Lord sounded forth from you in Macedonia and Achaia, but your faith in God has gone forth everywhere. Nakita na sa kanila agad yung pananampalataya, pagmamahal at yung pag-asa na meron sila. Sa loob lang ng 3 weeks na pag-minister. How amazing is the Lord our God sa buhay niya. And do you believe that our Lord is ganun din sa atin? Amen po ba? Amen po ba? Amen. Sana hindi nagiging pilit ng amen. Pero parang pinili ko kayo yun. Sana hindi pilit. Kaya pinag-pray ko na hindi sana. Kaya sabi ni Paul, wala akong masabi. Grabe. Ang mga taga-Thessalonians. Kaya sabi, so that we need not say, wala akong masabi. Sabi niya. And if sanay ka na maging sanctified at naaral mo na ang pasikot-sikot ng gospel, talagang marunong ka na. Diba? Lumayas ka at i-share ang pag-ibig na to sa iba. Ginamit ko, lumayas ka. Kasi mas mabigat ito para sa mga taong kayo. Hindi ko ibig sabihin na pinapalis ko kayo. Pero, go. Ang sabi ni Jesus, make disciples of all nation. So, ang goal ng Christianity, yung nation niya maging disciple. Hindi particular na city or region.
all nations. Pero syempre, we start in our city, in our region, then in our nation. That's why, yun yung format ng paghayo ni Jesus Christ. First in Jerusalem, Samaria, and to the ends of the earth. Gamitin ang trabaho. Alam mo na yung gospel, gamitin mo yung trabaho mo para maka-share yung gospel. Ang pagiging anak mo, ang pagiging magulang mo. Gamitin natin kung ano yung mga meron tayo. Ang pagiging kaibigan mo, nagagamit mo ba to share the gospel? Pagiging famous mo, may famous dito. And kapag meron kang pera, use it to share the gospel. And kung meron kang lakas na loob, meron ka na, umayo ka, at kung ano meron ka, share the gospel. If nag-repent ka na, nagbabasa, alam mo yung gospel, fasting, at papalo ng mga Christians, alam mo na you are chosen and sanctified, sinupumuhay mo na yun at this very moment, tuloy-tuloy, we will come to this point. Ito ang future natin kapag ginawa natin lahat ng sinabi dito. Sabi ni Paul, for they themselves report concerning us the kind of reception we had among you and how you turned to God from idols to serve the living and true God. Imagine, yung ibang tao na yung nag-report kay Paul na ganito yung mga taga-Thessalonica. Imagine merong stranger. Pinagkakalag ganun. Ganito yung LPCF. Grabe yung faith nila sa Panginoon. Imagine that. Just like the Thessalonians. Kaya sabi ko, blessed are those na maririnig nila ang very words na meron sa repentance gospel and hope nila sa ibang tao. Medyo malabo ba kasi sarili kong words yun eh. Ginamitan ko ng ChatGPT. Blessed are those who hear the very words about repentance, the gospel, and the hope they share with others. Imagine yung stranger. Naririnig mo yung salita ng stranger na yung mga shinare mo sa kanya, sa ibang tao, na shinare ng tao yun sa ibang tao, tapos sa ibang tao ulit. Then ngayon, pagtingin mo sa feed mo, nakikita mo, yung shinare mo, nasishare din nila. Kahit di mo sila kilala. How great is God? And I pray for the Lord for that. Pinapala mga nakakarinig ng mga salita ng Diyos tungkol sa pagtalikod sa kasalanan, sa Ebanghelyo, sa pag-asang kanilang pinahagi. And just like the Thessalonians, makikilala ng Pilipinas kung sino ba talaga at kung ano ba talaga ang ginagawa ni Jesus para sa atin. Ginawa ni Jesus para sa atin. And this is the end, last verse. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus to deliver us from the wrath. This is the gospel of Christ that saves us. Ito yung something na dapat alam natin. Sinabi ko na ito kanina pero inuulit ko lang. Jesus lived a perfect life for our acceptance. For our ticket to heaven. Tanggap ka dahil sa ginawa ni Jesus. Dahil yung ginawa niya, ibinalot niya sa'yo. Binalot niya sa atin. Died for the forgiveness of our sins and raised from the dead for our assurance that He is our Savior, Lord, and the Son of God. Sigurado tayo na totoo yung mga sinabi niya at mga ginawa niya kasi nabuhay siya muli. Walang ibang tao magawa nun. Only Him. Who will come back in a second time to make us realize that He is love and just. Always remember that there's a view sa salvation plan. They already and not yet. Nakita na natin, so merong word na reveal. Na-reveal yung love and just ni Lord sa cross through Jesus Christ. Na-reveal lang. Pinakita. Pero, para ma-realize yun, kailangan muna bumalik siya. Diba? Sinasabi natin, save na tayo, pero actually, wala pa tayo save.
Kasama. So, na-reveal lang sa atin na we are saved but not yet realized. To deliver us from the wrath to come. That is the gospel. And marami pa tayong masasabi about God if we study and read the Word. Yan lang yung pinakasimple ko. Yung acceptance, forgiveness, and assurance, yan yung benefit na meron tayo ngayon sa kailangan ng isang tao. Amen po ba? Amen. Let's pray. Heavenly Father, Panginoon, maraming po salamat sa hapong ito, sa pagkay, binigay niyo po sa amin lahat. I hope and I pray, Lord, na ibigay mo po sa amin yung motivation, yung heart, ang malambot na lupa, ang kailangan ng aming puso upang ma-receive itong bigti na to, upang mamunga sa aming buhay. And I pray, Panginoon, na lahat na meron kami ngayon ay magamit namin to share your word. Na sana lahat ng meron kami from the past, maalala namin na ma-repent and may isa pumuhay na kung sino kami ngayon. Thank you, Lord, that we are now chosen, that we are sanctified, Panginoon. Thank you, Lord, Panginoon, na you lead us to repent, to fast, to read your word, and to follow fellow Christians and pray for them, Panginoon. I pray, Panginoon, that this gospel, Panginoon, may flourish in our heart, hindi lang sa heart namin, kundi makita ng mga tao sa aming paligid. Panginoon, dalangin ko na may this word, this series, Panginoon, will lead us, Panginoon, to realize kung ano yung dapat gawin ng church, ng LPCM. And may this series fill our lives with faith, love, and hope na nagmumula sa iyo. Always remind us, Panginoon, na hindi mo kami kailanman na iiwan o pababayaan. And thank you, Lord, for that. Because of your Son, Jesus Christ, who did all of that for us. Always remind us who you are and what you have done. Thank you, Lord, for this gospel. Thank you, Lord, for this molding. Kaya marami po salamat. Kaya itaas mo natin ating mga kamay. And tumayo. Sabi ng Panginoon, this is how you bless your people. May the God the Father bless and keep you. May the God the Son, may His face shine upon you and be gracious unto you. And may the Holy Spirit lift up you and give you peace. In Christ Jesus our Lord's name. Everyone say, Amen.